Napahinto ako sa pag-iempake ng mga damit ko nang makita ko ang maganda kong asawa na si Aileen na nakatayo sa pintuan ng aming kwarto. May lungkot sa mga mata niya habang pinanonood niya ang ginagawa ko. Tumigil muna ako sa pag-iempake upang lapitan siya. Niyakap ko siya sandali at hinalikan ng mabilis sa labi. Oh, bakit ang lungkot naman ng asawa ko? Hindi ba sabi ng doktor ay hindi ka pwedeng ma-stress, lalo na 3 months ka ng buntis? Sino ba namang asawa ang hindi malulungkot kung alam niya na ipapadala ang asawa niya sa malayong lugar tapos makikipagbarilan pa siya sa mga rebelde? Napag-usapan na natin yan, di ba? Promise. Huling sabak ko na to sa gera. Saka kailangan ko tong gawin para tumaas na ang ranggo ko. Kaunting-kaunti na lang at makukuha ko na yung matagal ko ng pangarap, Aileen. Paano naman ang pangarap ko na tahimik na buhay? Ha, Elias? Paano kami na magiging anak natin kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo? Ayang ka na naman sa mga pag-iisip mo ng negative eh. Basta, ipagdasal mo na lang ako palagi. Saka hindi ako papayag na may mangyaring masama sa akin kasi magkakaroon na tayo ng anak, di ba? Nangangako ako sa'yo na uuwi ako ng buhay at kumpleto ang parte ng katawan ko. Muli kong hinalikan ang labi ni Aileen. Sa pamamagitan ng halik na yon ay ipinaramdam ko sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Naiintindihan ko naman kung bakit ganun ang kanyang mga sinabi. Isa kasi ako sa mga sundalong napiling magpunta o madistino sa isang malayong baryo kung saan may mga rebeldeng nanggugulo at pumapatay ng mga sibilyan. May mga kinidnap din ang mga rebeldeng yon upang humingi ng ransom money sa gobyerno. Dahil sa kaguluhang dulot ng mga rebelde, ay nagkaroon kami ng misyon ng aming unit na labanan sila upang matapos na ang paghahasik nila ng takot sa mga tao sa lugar na yon. Kami naman ni Aileen ay halos 2 taon pa lang nakasal. 3 buwan na siyang buntis, kaya napakasaya ko dahil sa wakas ay natupad na ang pangarap kong magkaroon ng anak. Kaya naman, kahit alam kong sobrang delikado ng misyon na gagawin ko, ay umaasa pa rin ako na buhay akong makakabalik sa aking asawa upang makita ko pa ang magiging anak namin. Hanggang sa dumating na ang oras ng pag-alis ko, inihatid ako ni Aileen sa aming kampo. Isang bus ang aming sasakyan patungo sa pier. Kailangan kasi naming sumakay ng barko para makarating sa aming pupuntahan. Bago ako sumakay ng bus, ay nagpaalam muna ako sa asawa kong si Aileen. Mahal, mag-iingat ka habang wala ako ha. Ingatan mo ang baby natin ha. Pero sinabihan ko naman na si Mama na dalawin ka ng madalas para naman hindi ka mainip sa bahay. Ikaw ang dapat na mag-ingat. Delikado ang pupuntahan mo, mahal ko. Basta ha, yung ipinangako mo. Oo na, huwag kang mag-alala dahil makikita ko pa ang baby natin. Sana nga lalaki yan para maging sundalo din siya paglaki niya kagaya ko. Kapag naging lalaki to, hindi ako papayag na maging sundalo siya, Elias. Di, 2 na kayo magbibigay ng sakit ng ulo sa akin kapag sasabak kayo sa gera. Biro lang. Kung anong gusto niyang maging paglaki niya, walang problema sa akin. Susuportahan ko siya. Sa gitna ng aming pag-uusap ni Aileen, ay lumapit sa amin ang isang may edad na lalaki na may matikas na pangangatawan. Elias, alam mo bang ikaw na lang ang hinihintay para makaalis na tayo? Sige na, sumakay ka na sa bus. Bilisan mo na, sasayang ang oras natin Agad na sumakay ang lalaki sa bus. Napakunot ng noo si Aileen. Sino ba yun? Grabe ha, ang sungit naman niya. Ah,
Si Sergorio. Mataas ang katungkulan niya at siya ang boss namin sa misyon namin to. Lieutenant Colonel yun, kaya mataas talaga ang rango niya. Kahit na ba ang ranggo niya dapat marunong siya makipag-usap ng maayos sa lahat. Sige na, sumakay ka na nga. At baka mapagalitan ka pa lalo. O sige. Basta, huwag mong kakalimutan na mahal kita at ang baby natin. Mahal na mahal din kita, Elias. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Hinalikan ko muna si Aileen at hinaplos ko ang tiyan niya bago ako tuluyang sumakay sa bus. Iginala ko ang mata ko upang maghanap ng bakanting upuan. Kumaway sa akin ang kaibigan kong sundalo na si Romy. Itinuro niya sa akin ang isang bakanting upuan sa tabi niya. Nakangiti naman akong umupo roon. Matapos yun, ay nagsimula ng umandar ang bus. Hindi ko na sinilip sa bintana si Aileen dahil alam kong mas mahihirapan siya kapag nakita niya ako napapalayo. Mabuti ka pa, tol. May katukaan ka bago tayo sumabak sa gera. Samantalang ako talak ng nanay ko ang baon ko bago ako umalis kanina sa bahay Wala man lang daw akong iiwang pera sa kanila bago ako umalis. Anak talaga ng tinapa, oo. Hindi man lang siya nag-alala. Nasasabak ako sa gera. Maghanap ka na kasi ng girlfriend. Napakahina mo naman kasi. Wala pa kasi akong nakikitang babaeng papasa sa standards ko Lahat ng nakikilala ko, hindi pasok sa panlasa ko. Wow ha, ikaw pa ang may ganang maging pihikan ha. Uy, tol. Kahit na hindi ako kasing gwapo mo, dapat marunong din akong pumili, aba. Bakit? Yung mga gwapo at maganda lang ba ang dapat na may standard? Aba, ibahin mo ko, tol. Sa bagay, tama ka naman dyan sa sinabi mo. Oo nga pala, baka nakalimutan mo. Ninong ako ng magiging anak mo, ha? Magtatampo ako kapag hindi mo ako kinuwang ninong. Kahit ngayon, ay ipapalista na kita sa simbahan kahit hindi pa lumalabas ang anak namin ni Aileen. Pero tol, maiba ako. Alam mo ba, na bago ako sumakay, ay napagalitan na naman ako ni Sergorio. Ang tagal ko raw makipag-usap kay Aileen. Ano pa bang bago ron? Hindi lang naman sa'yo masungit si Sergorio kundi sa ating lahat. Pero tol, kinakabahan talaga ako sa misyon natin na to. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Sa dami ng gerang sinamahan natin, ngayon ka pa kakabahan? Hindi mo ba napapanood o nababasa yung mga balita tungkol sa grupo ng mga rebelde na haharapin natin? Aba, talaga raw mga walang awang mga yon. Saka armado raw sila ng mga dekalibring mga baril. Nakakaawa nga yung mga tao sa baryo na yun kasi talagang takot na takot sila sa mga rebeldeng yun. Kaya nga tayo pupunta ron, di ba? Para tapusin ang takot ng mga tao. Sana talaga mapatumba natin ang mga damuhong yun. Mamaya na lang pala tayo mag-usap, tol. Matutulog lang muna ako saglit. Hindi kasi ako nakatulog sa bahay dahil sa bunganga ng nanay ko Tumango na lang ako kay Romy bilang tugon. Hinayaan ko na siyang matulog. Kinuha ko ang wallet ko sa bulsa ng aking pantalon at pinagmasdan ko ang litrato roon ni Aileen. Hinaplos ko ang picture ng aking asawa at napangiti ako. Sa isip ko ay nangako ko sa kanya na ligtas akong babalik sa aming bahay. Matiim din akong nagdasal sa Panginoong Diyos na huwag niya akong pababayaan sa misyon namin na yon. Makalipas ang halos 1 oras, ay nakarating na kami sa pier. Mula sa bus, ay lumipat naman kami sa isang malaking barko na siyang maghahatid sa amin sa lugar na aming pupuntahan. Sa barko na ako natulog dahil alam ko na magiging mahaba ang biyahe namin sa dagat. Matapos ang napakahabang paglalayag sa dagat, ay dumaong na ang barko sa isa pang pier. Umaga na ng mga oras na yon. Sumakay naman kami sa military truck na siyang maghahatid sa amin sa mismong baryo kung saan nanggugulo ang mga rebelde. Tahimik kaming lahat
sa loob ng military truck habang bumabiyahe kami. Alam kong karamihan sa amin ay kinakabahan sa kung ano ang mangyayari sa amin sa misyon na yon. Maging ako ay takot din, lalo na't alam ko na hindi basta-basta ang mga rebeldeng kailangan naming labanan. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa baryo na aming pupuntahan. Kapansin-pansin na halos walang mga tao sa labas ng kalsada. Nang nakarating na kami sa aming barracks, ay ibinaba na namin ang aming mga gamit. Dahil hindi kasya ang lahat sa barracks, ay may ilan na nagtayo ng tent upang gawing tulugan, at isa kami ni Romy sa nagtayo ng aming tent. Matapos ang lahat, ay tinawag kaming lahat ni Sir Goryo. Siguro naman ay alam nyo kung gaano kahirap ang misyon natin sa lugar na ito. Malakas ang grupo ng mga rebelde na narito, kaya huwag kayong magiging kampante. Sigurado rin ako na alam nila na darating tayo rito, kaya magtatalaga ako ng mga magbabantay tuwing gabi. Sa misyon na ito, ayoko ng palpak. Gusto ko na maging alerto kayo sa lahat ng oras. Hindi tayo narito para maglaro o makipagpatayan lang. Nandito tayo para ibigay ang kapayapaan na nararapat para sa lugar na ito. Mamaya'y pag-uusapan natin ang plano. Sa ngayon, maaari na muna kayo magpahinga. Pagkatapos kaming kausapin ni Sir Goryo, ay pumasok na ang ibang sundalo sa barracks nila. Abang ako naman ay naisipang maglakad-lakad sa baryong yun. Nagulat ako nang may tumapik sa likod ko. Nang lumingon ako, ay nakita ko ang kaibigan kong si Romy. Saan ka pupunta, Elias? Wala. Maglalakad-lakad lang ako. Mamaya na ako magpapahinga. Nakatulog naman ako ng maayos sa barko eh. Samahan na kita kung ganun. Baka makakita ako rito ng babaeng pwede kong maging syota eh. Hoy Romy, ipapaalala ko lang sa'yo nandito tayo para makipaglaban sa mga rebelde at hindi para maghanap ka ng girlfriend mo. Bakit? Bawal bang pagsabayin yun? Wala naman yung sa patakaran natin, di ba? Pagkakalokohan kahit kailan eh. Bahagya akong natawa. Patuloy kaming naglakad ni Romy hanggang sa makarating kami sa bukana ng isang malawak na kagubatan. Bigla akong hinawakan ni Romy sa aking braso. Teka, sandali lang tol. Huwag na tayong pumasok sa gubat na yan. Bakit naman? Mukhang mas okay nga na maglakad dyan kasi maraming puno. Presko ang paligid, sariwang hangin. Saka hindi ba, dapat ay maging pamilyar din tayo sa lugar na to. Kasi baka maging matagal ang pananatili natin dito eh. Hindi mo ba alam na sa gubat na yan nagkukuta ang mga rebelde? Paano kung may mga rebeldeng makakita sa atin? Dadalawa lang tayong papasok, tapos wala pa tayong dalang baril. Baka hindi pa nagsisimula ang gera eh. Utas na tayo. Ikaw naman masyado kang matatakotin eh. Hindi naman tayo lalayo Diyan lang tayo sa bukana. Iba ang matatakotin sa maingat, tol. Tandaan mo, naghihintay si Aileen at ang magiging anak niyo sa'yo. Mas mabuti na ang maging maingat kesa sa magsisi sa uli. Hindi muna ako nagsalita. Pinagmasdan ko ang kagubatang nasa aming harapan. Hindi ko alam, pero bigla akong nanlamig at kinilabutan ng gusto. Tumaas ang balahibo ko sa magkabilaan kong braso. Sinunod ko na lang ang sinabi sa akin ni Romy. Hindi ko na itinuloy ang pagpasok sa gubat at naglakad na kami pabalik sa aming kampo. Pagdating namin doon, ay sinalubong kami kagad ni Sir Goryo na napakaseryoso ng muka. Saan kayo galing na dalawa, ha? Hindi ba sabi ko ay magpahinga na kayo? Naglakad-lakad lang po kami, sir. Para maging pamilyar po kami sa baryong to. Oo nga po, sir. Namasyal lang po kami sandali. Ano ba tingin nyo sa ginagawa natin? Field trip? Para mamasyal kayo?
nakikipaglaban sa mga rebelde ang ipinunta natin dito. At wala tayo rito para mamasyal at mag-relax. Kung ganyan kayo kakampante, sigurado ko na isa kayo sa mauunang mapapatay kapag nakaharap natin ang mga rebelde. Grabe naman po kayo magsalita, sir. Baka po magkatotoo yung sinasabi nyo. Huwag ka na sumagot, Romy. Hindi malabong magkatotoo ang sinabi ko kung ipagpapatuloy niyong ugali niyo na parang ginagawa niyong biro at laro ang misyon natin. Simula ngayon, kapag may pupuntahan kayo, ay kailangan niyo muna magpaalam sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sir, yes sir. Nang umalis na si Sir Goryo sa aming harapan, ay saka lang kami nagpunta ni Romy sa aming tent. Humiga kami sa loob nun at hinayaan naming nakabukas ang tent upang pumasok ang hangin. Ikaw naman oo. Bakit mo naman sinagot si Sir Goryo? Mas lalo tayong pag-iinitan nun eh. Sus, pagsagot na ba yung ginawa kong yun? Sabihin na natin hindi. Pero kilala mo naman si Sir, di ba? Kapag may sinabi siya at sa tingin niya ay sinasalungat mo siya, para sa kanya sinasagot mo na siya. Baka mangyari pa niyan eh. Baka pahirapan niya tayo sa misyon na to. Sus, di pahirapan niya. Para namang hindi ako sanay sa kahit na anong klase ng hirap. Bunganga na nga lang ng nanay ko parang Armalite na kinakaya ko. Yung kay Sir Goryo pa kaya? Ewan ko sa'yo, loko ka talaga. Kung ano-ano na lang sinasabi mo eh. Alam mo, mas mabuti pang matulog na lang tayo para makapagpahinga tayo kahit papano. Hindi natin alam, baka mamaya may kung ano na namang ipagawa si Sir Goryo sa atin. Tumalikod ako ng higa kay Romy dahil alam ko na habang nakikita ko siya ay hindi ako makakatulog. Ipinikit ko ang mga mata ko at kahit hindi ako inaantok ay pinilit ko pa rin makatulog. Sa unang gabi namin sa baryong yon ay sinabi sa amin ni Sir Goryo ang mga dapat naming gawin. Nalaman ko na totoo ang sinabi ni Romy na nasa kagubatan ang kuta ng mga rebelde dahil yun din ang sinabi sa amin ni Sir Goryo. Ayon sa kanya, bukas ng umaga ay magsisimula na kaming hanapin ang kuta ng mga rebelde at pinagrupo-grupo niya kami sa 4. Mabuti na lang at magkasama kami ni Romy sa iisang grupo. Matapos yun ay natulog na kaming lahat. Siniguro ko na magiging maayos ang tulog ko dahil alam ko na nakakapagod ang aming mga gagawin bukas. Lalo na't may posibilidad na makaengkwentro namin kagad ang mga rebelde. Pagsapit ng umaga, nagising ako sa pagtunog ng aking cellphone. Nang malaman ko na si Eileen ang tumatawag, ay agad ko yung sinagot. Hello? Hello, mahal. Oh, kumusta ka na dyan? Narinig ko ang boses ng aking asawa sa kabilang linya. Pero paputol-putol yun. Tinignan ko ang signal ng cellphone ko at napapalatak ako dahil napakahina ng signal. Teka, sandali lang Eileen ha. Maghahanap lang ako ng maayos sa signal. Lumabas ako ng tent habang natutulog pa si Romy. Medyo madilim pa ang paligid, pero unti-unti naman ang sumisikat ang araw. Naglakad-lakad ako sa baryo, pero hindi ako makakita ng pwesto na may malakas na signal. Nagpatuloy ako sa paglalakad at hindi ko inalis ang mata ko sa screen ng aking cellphone upang malaman ko kagad kung meron na yung maayos na signal. Napangiti ako nang kahit paano ay nagkaroon na yon ng signal. Huminto ako at nawala ang aking ngiti nang malaman ko na nasa bukana na pala ko ng gubat. Naalala ko na nasa gubat na yon ang kuta ng mga rebelde. Pero hindi pa rin ako umalis sa kinakatayuan ko dahil baka biglang mawalan ulit ng signal. Inilapit ko sa aking tenga ang cellphone at sinimulan ko ng kausapin
si Aileen. Hello? Hello, mahal, naririnig mo na ba ako? Naririnig na kita. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina pa ako nagsasalita rito eh. Pero hindi ka naman nagsasalita. Pasensya ka na, mahal, ha? Mahina palang signal dito eh. Mabuti na nga lang at nakakita ako ng lugar na mayroong signal kahit papano. O mahal, kumusta ka na dyan? Okay naman. Nandito na pala si Mama. Ang sabi niya ay dito muna siya sa bahay habang wala ka. Aba, di mas okay kung ganun. At least, hindi ako masyado mag-aalala sa'yo. Mabuti ka pa. Hindi ka masyadong nag-aalala. Samantalang ako, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sa labis na pag-aalala sa'yo. Ikaw naman kasi, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Okay lang ako rito, mahal. Mamaya sisimulan na namin ang aming misyon. Ipagdasal mo kami, ha? Kahit hindi mo sabihin yan, ay talagang ipinagdadasal kita. Basta, mag-iingat ka dyan, mahal, ha? Kapag may oras ka, may text ka sa akin. Para naman mabawasan ang kaba ko rito. Ay, oo nga pala. Bukas, sasamahan ako ni Mama na magpa-check up. Sayang, no? Ako sana ang kasama mo bukas sa check-up mo. Kung hindi mo sana tinanggap ang mission na yan, ikaw talagang makakasama ko bukas. Alam mo naman, mahal, di ba? Hindi ako maaaring tumanggi sa misyon na to. Saka, kapag sumakses kami rito, magiging maayos na ang buhay ng mga tao sa baryong to. Hindi na matatakot ang mga tao rito sa mga rebelde. Napanood mo rin naman siguro ang balita tungkol sa lugar na to, di ba? At alam kong kahit ikaw ay naawa sa mga nararanasan ng mga taga rito. Oo na. Ang hirap talaga magkaroon ng asawang sundalo. Wala ka na magagawa. Pinakasalan mo ako eh. Tapos magkakaanak na tayo. Wala ka nang kawala sa akin. O basta, promise ko sa'yo na huli na to. Alam ko naman na nahihirapan ka rin kapag sumasabak ako sa ganitong sitwasyon eh. Narinig kong nagsalita si Aileen. Pero hindi ko na naman siya naiintindihan. Nang tignan ko ang aking cellphone, ay nalaman ko na wala na naman yung signal. Hanggang sa tuluyan ng naputol ang tawag. Anak nang, nawala na naman ang signal. Bisit na buhay to, oh. Bakit naman ang hirap ng signal dito? Paano pa ako makakapag-update nito sa asawa ko? Bagya akong napailing. Aalis na sana ako roon para bumalik sa aming kampo nang may nakita kong isang matandang babae na nakatingin sa akin. Nasa tabi siya ng isang puno. Nakasuot siya ng itim na damit at kahit may kalayuan siya, ay ramdam ko ang matalim niyang tingin sa akin. Kinilabutan ako ng bagya sa paraan ng pagkakatingin niya sa akin, pero hindi ko yun ipinahalata. Magandang umaga po, Nanang. Ano pong ginagawa niyo dyan? Nagtaka ako nang biglang tumalikod ang matandang babae at mabilis siyang naglakad palayo. Sa isang iglap ay nawala siya sa paningin ko. Grabe, ang bilis naman niya maglakad para sa isang matanda. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon at nagsimula na akong bumalik sa aming kampo. Pagbalik ko roon ay naabutan ko na kumakain na ng almusal ang mga kasama ko. Matalim ang mga matang tinignan ako ni Sir Goryo bago siya lumapit sa akin. Saan ka na naman galing, ha? Hindi ba pinagsabihan ko na kayo kahapon na kung may pupuntahan kayo, ay kailangan nyo magpaalam sa akin? Sir, pasensya na ho. Tumawag kasi ang asawa ko eh. Wala akong maayos na signal dito. Kaya naghanap po ako ng lugar kung saan makakausap ko siya ng maayos. Hindi na po ako nakapagpaalam sa inyo dahil mukhang tulog pa po kayo, sir eh. Winawarningan kita, Elias, ha? Sa susunod na gawin mo ulit yan, ipaparusahan na kita. Tignan mo, dahil ngayon ka palang dumating, ay maaabala patuloy ang gagawin natin para sa araw na ito. Hihintayin ka pa namin matapos kumain. Bibilisan ko na lang po ang pagkain ko, sir. Kung ganun, dapat ay tapos ka ng kumain sa loob ng 1 minuto. At ang oras mo ay magsisimula na ngayon.
Nang nagsimulang magbilang si Sergorio, ay nagmamadali akong kumuha ng pagkain. Binilisan ko ang aking pagkain at halos hindi ko na nanguya ng maayos ang kinakain ko dahil sa aking pagmamadaling matapos sa aking almusal. Muntik pa akong mabulunan at nang matapos na sa pagbibilang si Sergorio ay namumula ang mukha ko. Sinabi niya sa amin na maghanda na kami dahil kailangan na naming simulan ang paghahanap sa kuta ng mga rebelde. Mabilis na kumilos ang lahat dahil alam namin na kapag nakita ni Sergorio na may babagal-bagal sa amin ay paniguradong papahirapan o parurusahan niya. Nang natapos na kami sa paghahanda ay muli kaming tinipon ni Sergorio at doon ay nagsama-sama na ang mga magkakagrupo. Si Sergorio rin ang nagpasya sa kung saan parte kami ng gubat maghanap. Hindi nagtagal ay naglakad na kami sa loob ng malawak na kagubatan sa baryong yon upang hanapin nga ang kuta ng mga aswang. Magkatabi kami ni Romy sa paglalakad. Nagpasalamat ako dahil hindi namin kasama si Sergorio sa aming grupo. Dahil kung kasama namin siya, ay magiging dinumero ang aming kilos. Alam mo, tol, kahit pala hindi ka na maligo, ayos lang, no? Ha? Bakit naman? Kasi, kahapon ka pa sinasabo ni Sergorio Kotang-kota ka na, Elias. Loko ka talaga. Akala ko kung anong sasabihin mo. Ayos lang yun. Alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawang mali. Talagang mainitin lang ang ulo ni Sergorio. Pero mag-iingat ka. Baka kasi maudlot pa ang pagtaas ng ranggo mo dahil sa madalas mong pinapainit ang ulo ni Sergorio. Tandaan mo, mas mataas siya kaysa sa atin. Hindi naman siguro mangyayari yan. Professional si Sergorio at hindi niya ako pepersonalin. Kung yan ang paniniwala mo, hindi na kita ko kontrahin. Ako naman nagpapaalala lang bilang kaibigan mo. Alam ko kasi na matagal mo ng pangarap yung promotion na yun. Hindi na ako nagsalita pa at itinuon ko na ang aking atensyon sa aming ginagawa. Maingat ang bawat galaw namin dahil posible na matambangan kami. Kaya bawat parte ng gubat ay tinitignan namin upang masiguro namin na magiging ligtas kami. Nakahanda rin ang mga dala naming baril para sa hindi inaasahang engkwentro. Habang tumatagal ang aming paglalakad, ay napansin ko na para bang bumibigat ang hangin sa paligid. Pakiramdam ko ay may mga matang nakasunod sa amin. Kaya naman, naging alerto ko. Hanggang sa may biglang kumaluskos sa kung saan. Lahat kami ay napahinto. Sumenyas ako na maghintay. Pero bago pa kami makapwesto, ay umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Tinamaan sa hita ang isa sa mga kasama namin. Sa kaliwa! Sa kaliwa! Nasa kaliwa sila! Agad kaming gumulong papunta sa mga puno. Nagpaputok ako ng ilang beses sa direksyon na sinabi ni Romy. Nakita ko ang isang rebelde na tinamaan at bumagsak. Cover fire! Cover fire! Muli akong nagpaputok kasabay ng aking mga kasama. Mabilis akong tumakbo papunta sa likod ng isa pang puno. Elias! May tatlo sa kanan! Sige, ako na! Tumakbo ako papunta sa bato. Sumilip ako at pinaputukan ko ang tatlong rebelde. Isa ay tinamaan sa balikat at ang isa ay sa binti, habang ang isa naman ay mabilis na tumakbong papalayo. Humina ang putukan. Makalipas ang ilang minuto, may ilan pa kaming pinaputukan, pero karamihan sa kanila ay umatras na. Naiwan ang 2 patay at 1 sugatan. Lumapit ako sa sugatang rebelde. Hawak pa rin niya ang baril, pero nanginginig na ang kamay niya.
Itinutok ko sa kanya ang baril ko. Kinuha naman ni Romy mula sa rebelde ang hawak nitong baril. Hindi kita papatayin kung makikipag-usap ka sa amin na maayos. Kaya sagutin mo ang itatanong ko sa'yo. Wala kayong makukuha sa akin. Nasaan ang kuta nyo? Magsalita ka! Hindi nyo alam kung anong pinasok nyo. Hindi lang kami ang makakalaban nyo rito. Anong ibig mo sabihin? Tol, ginugulo ka lang yan eh. Hoy, ikaw, magsalita ka na. Nasaan ang kuta nyo? Sabihin mo! Nahihirapang ngumisi ang sugatang rebelde kahit bakas sa mukha niya ang sakit at paghihirap. Unti-unting lumanlam ang kanyang mga mata hanggang sa napansin ko na hindi na siya gumagalaw at humihinga. Yumukod ako at pinulsuhan ko ang rebelde. Naiinis na itinutok ni Romy ang baril niya sa muka ng rebelde. Hoy, ikaw, wag mo kaming artiyan ha. Bumenta na yan. Alam ko nagpapatay-patayan ka lang. Magsalita ka na. Kundi papatayin talaga kita. Teka, Romy, tama na yan. Patay na talaga siya. Kahit anong pananakot ang gawin mo dyan, hindi na talaga siya magsasalita. Wala na siyang pulso eh. Anak ng... Buisit, malas. Bakit naman namatay ka agad to? Malalaman na sana natin kung nasa ang kuta ng mga rebelde eh. Sayang talaga. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Marami siyang tama eh. Kaya mamamatay talaga siya. Isa pa, kahit hindi ang sugatan, malamang ay hindi niyang ilalaglag ang mga kasama niya. Sa gitna ng aming pag-uusap, ay biglang dumating ang grupo ni na Sergorio. Narinig namin na may putukan dito. Ano nangyari? Sir, tinambangan kami ng mga rebelde. Sayang, hindi kagad kayo nakarating. Naubos na sana natin yung mga rebelde na yon. Ang bagal nyo kasi, sir eh. Ano sabi mo, Romy? Wala sir. Sabi ko nga, mabuti na lang at ngayon kayo dumating. Kasi kung naabutan nyo yung barilan, ay baka kung ano pang mangyari sa inyo. Sir, sinubukan po namin kumuha ng impormasyon sa rebelding naiwan. Pero namatay na rin po siya. Yung iba naman po, nakatakas. Bakit hindi nyo sinundan? Paniguradong babalik ang mga yun sa kuta nila. Pasensya na sir. Mas inuna kasi namin kumuha ng impormasyon sa naiwang rebelde. Mga hindi talaga kayo nag-iisip. Saan nagpunta mga tumakas sa rebelde? Itinuro ko kay Sergorio ang direksyon na pinuntahan ng mga tumakas na rebelde at agad siyang nag-utos sa ibang mga sundalo na sundan ng mga yon. Tumalima naman ang mga sundalo sa iniutos ni Sergorio. Matapos yon, ay tinulungan na namin ang mga sugatan na sundalo para dalhin sa aming kampo. Pagdating doon, ay inasikaso na sila ng ilang military nurse na kasama namin. Naupo ako sa labas ng tent. Kahit paano, ay nagpasalamat ako na hindi ako nasugatan sa nangyaring engkwentro kanina. Hindi nagtagal, ay umupo sa tabi ko si Romy. Grabe, tol. Hindi ko inaasahan. Nasasabak kagad tayo ngayon sa bakbakan. Inaasahan ko na yan. Kasi sinabi ni Sergorio na may hinala siya na alam na ng mga rebelde na nandito tayo. Sa bagay, may point ka naman sa sinabi mo. Pero sayang, no? Malalaman na sana natin kung nasaan ang kampo ng mga rebelde na yon. Matatapos na sana ang misyon natin dito. Hindi naman matatapos ang misyon natin kapag nalaman natin kung saan sila nagtatago. Kailangan pa rin nating mapasuko sila. At kung hindi sila susuko, wala tayong magagawa, kundi ang labanan at ubusin sila. Naputol ang aming pag-uusap nang dumating ang grupo ni na Sergorio. Ipinaalam niya sa amin na bigo ang mga sundalong inutusan niya kanina para makita ang mga tumakas na mga rebelde. Maigpit niyang ipinaalala sa amin na kailangan ay paigtingin na ang pagbabantay tuwing gabi dahil may posibilidad
na umatake ang mga rebelde sa kampo namin kapag alam ng mga yon na tulog na kami. Kinagabihan, hindi ko magawang makatulog. Hindi dahil sa namamahay ako, dahil sanay na akong matulog sa tent sa iba't ibang lugar, kundi dahil sa maalinsangan. Hindi ako pinagpapawisan, pero parang napakainit sa tent kahit hindi yun nakasarado at may hangin na pumapasok. Tinignan ko si Romy na natutulog na sa tabi ko. Buti pa tong isang to. Ang sarap-sarap ng tulog. Naisipan kong lumabas ng tent para maglakad-lakad. Nakita ko ang ilang sundalo na nagbabantay sa aming kampo. Nagising na gising pa rin ng oras na yon. Naglakad ako sa tahimik na baryo at ninamnam ko ang malamig na hangin. Kahit paano ay nawala ang mainit na pakiramdam ko kanina. Tuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa nakarating ako sa bukana ng gubat. Bigla akong natigilan nang may nakita akong gumagalaw sa likod ng isang malaking puno. Parang meron doong tao, pero hindi ako sigurado. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Nang hilakbot ako nang tumingin sa akin ang isang nilalang na may mapupulang mga mata. Bigla siyang tumakbo ng mabilis papasok sa gubat. Hindi ako nagkaroon ng alinlangan na habulin ang nilalang na yon, pero hindi ko na nakita kung saan siya sumuot. Pinuntahan ko ang likod ng isang puno kung saan ko nakita yung nilalang at nagimbal ako sa nakita ko roon. Meron dong isang patay na baboy ramo na wakwak ang tiyan at nagkalat ang mga lamang loob. Anong ginagawa niya rito sa baboy ramo? Napakawalang awa naman niya para gawin ito sa isang walang kalaban-laban na hayop. Napailing na lang ako at naisipan kong bumalik na sa aming tent. Nagpasalamat ako dahil hindi ako nakita ni Sir Goryo. Doon ko napagtanto na hindi nga pala ako maaaring umalis sa kampo nang hindi nagpapaalam sa kanya. Bumalik na ako sa tent namin ni Romy. Pagkahiga ko, ay bumalik sa alaala ko yung nakita ko sa bukana ng gubat. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay nakatingin pa rin sa akin yung mga mata ng nilalang na nakita ko roon at hindi ko na iwasang kilabutan ng gusto. Pagsapit ng umaga, ay maaga kaming tinipon ni Sir Goryo sa gitna ng kampo. Bagya pa lang na sumisikat ang araw at may manipis na hamog sa paligid. Tahimik ang lahat habang nakahanay kami sa harap ni Sir Goryo. Ipagpapatuloy natin ang paghahanap sa kuta ng mga rebelde ngayong araw. At hindi na ako papayag na mabibigo na naman tayo. Mula ngayon, ay 3 grupo na lamang tayo na maghahanap. Tandaan nyo, hindi kayo pwedeng bumalik dito nang wala man lang nakikitang bakas ng mga rebelde. Maliwanag ba? Sabay-sabay kaming sumagot sa sinabi ni Sir Goryo. Elias, ikaw ang mamumuno sa isang grupo. Umpisahan nyo ang kanlurang bahagi ng gubat. Doon daw madalas makakita ng mga apoy sa gabi, ayon sa mga taga-baryo. Yes, sir. Sir, paano po kung makasalubong namin na malaking grupo ng rebelde? Harapin nyo. Hindi tayo nandito para umatras. Kung sila ang unang magpapaputok, ay gumanti kayo. At kailangan ninyong malaman kung nasaan ang kuta nila. Matapos ang maikling pagpupulong, ay kumain na kaming lahat. Magkatabi kami ni Romy sa upuan. Sana naman ay makita na natin kung nasan yung kuta ng mga rebelde, no? Para matapos na tayo rito. Kaya nga, tol, sa totoo lang, gusto ko nang umuwi. Alam mo naman, buntis ang misis ko, di ba? Gusto ko sanang ako ang kasama niya hanggang sa mga anak siya, lalo na't unang anak namin yun. Napabuntong hininga ako. Bigla ko kasing naalala si Aileen nang nabanggit ko siya kay Romy. Nawala ang focus ko sa pagkain at inisip ko
kung kumusta na ang aking asawa. Sandali kong tinignan ang aking cellphone at napailing na lang ako dahil wala yung signal. Ibig sabihin ay hindi ko pa rin makakausap ang aking asawa. Pagkatapos kumain ay naghanda na kami para sa muling pagsuong sa malawak na kagubatan para hanapin ang kuta ng mga rebelde. Mas marami na kami sa bawat grupo dahil 3 grupo na lang kami na hinati ni Sir Goryo. Kasama ko pa rin si Romy sa grupong pinapamunuan ko. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at nagtungo na kami sa gubat. Tinahak namin ang direksyon na sinabi sa amin ni Sir Goryo. Naging mapagmasid kami sa aming paligid at palaging nakaumang ang aming mga baril upang handa kami kung sakaling magkaroon ulit ng hindi inaasahang engkwentro. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, ay bigo pa rin kaming matagpuan ang kuta ng mga rebelde. Kahit isang rebelde, ay wala pa rin kaming nakita. Tol, pambihira. Mukhang wala sa direksyon to ang kuta ng mga rebelde. Kanina pa tayo naglalakad pero parang paikot-ikot lang tayo. Kaya nga itong mahirap kapag wala tayong mapa. Hindi natin mamarkan kung napuntahan na ba natin ang isang lugar o hindi pa. Ano na kayang nangyayari sa ibang grupo, no? Hindi kaya silang nakahanap sa kuta ng mga rebelde? Hindi, tol. Malabo yung sinabi mo. Kung nakita na nila yon, edi sana may narinig na tayong putukan. Pero wala naman, di ba? Hindi kaya lumipat na ang kuta ng mga kalaban natin? Baka nang malaman nilang nandito na tayo ay umalis na sila. Posible naman yun, di ba? Posible. Pero sa tingin ko, hindi tayo aalis sa baryong to hanggat hindi nasisiguro ni Sir Goryo na wala na rito ang mga rebelde. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa natigilan ako nang may nakita kong isang batang lalaki na nakasilip sa likod ng isang puno. Matalim ang tingin ng bata sa amin. Sumenyas ako sa mga kasama ko na huminto muna sila sa paglalakad. Teka, may batang lalaki. Aba, oo nga no. Ano naman kayang ginagawa ng isang bata sa loob ng gubat? Mukhang wala siyang kasama. Sandali, lalapitan ko siya. Baka nawawala siya. Tol, hindi kaya patibong ang batang yan? Hindi kaya kasama yan ng mga rebelde? Baka pag dilapitan natin ang batang yan, ay bigla tayong tambangan ng mga rebelde. Ang mabuti pa, wag na lang natin pansinin. Sa tingin ko naman hindi, Romy. Basta maging handa lang kayo sa kung anong pwede mangyari. Back upan niyo ako. Sa kabila ng paalala ni Romy, ay pinili ko pa rin lapitan ang bata. Naisip ko kasi na baka naliligaw siya at hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Mabagal ang paghakbang ko para hindi matakot ang bata. Ngumiti pa ako sa kanya sa pag-asang sa paraan na yon ay makukuha ko ang kanyang loob. Ay, huwag ka matakot sa amin. Mga sundalo kami. Mga kaibigan. Nawawala ka ba? Pwede ka naming tulungan na makauwi sa inyo. Paghakbang ko pa ng isa, ay biglang tumakbo palayo sa amin yung bata. Tinawag ko siya pero hindi siya huminto o lumingon man lang. Bigla akong nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam, pero parang may boses na nagsabi sa akin na kailangan naming sundan ang batang lalaki. Sabi ko sa mga kasama ko na kailangan naming sundan ang bata. Agad naman nila akong sinunod at tinahak namin ang direksyong pinuntahan ng batang lalaki. Katakataka na sa liit niya ay napakabilis niyang tumakbo. Makalipas ang ilang segundong paghabol sa bata, ay nakita namin na pumasok siya sa loob ng isang kuweba. Papasok sana kami sa kuweba nang may mga taong lumabas mula roon. May mga dalang sibat na nakatutok sa amin. Kapansin-pansin na lahat sila ay matalim kung tumingin. Marurungi sila na parabang ilang araw na silang hindi naliligo. Isang matandang babae
ang huling lumabas mula sa kuweba. Tumayo siya sa harapan ng mga taong may dalang sibat. Nanlaki ang mga mata ko dahil naalala ko na ang matandang babae na yon ay yung nakita ko noon sa bukana ng gubat. Agad namang tinutukan ng mga kasama ko ng baril ang mga taong nasa aming harapan. Teka, men! Ibaba niyo ang mga baril niyo! Sa tingin ko hindi sila ang ating kalaban. Anong hindi, tol? Tignan mo nga mga mukha nila, oh. Mukha sila mga rebelde. Nagkakamali ka, Romy. Kung mga rebelde sila, sana mga baril ang sandata nila. Kaya sige na, ibaba niyo na ang mga baril niyo. Ako na lang ang makikipag-usap sa kanila. Sa pagkakataong yun, ay sinunod na ako ni Romy. Ibinaba na nila ang kanilang mga baril. Ngunit ang mga taong nasa harapan namin ay nanatiling nakatutok ang mga sibat sa amin. Tumingin ako sa matandang babae dahil may pakiramdam ako na maaaring siya ang pinuno ng mga taong yun. Ako po si Elias. Mga sundalo po kami na ipinadala rito ng gobyerno para labanan po ang mga rebelde. Hindi po kami masasamang mga tao. Magkakasama, ibaba ninyo ang inyong mga sandata. Sa tingin ko, ay nagsasabi ng totoo ang lalaking ito. Maraming salamat po sa tiwala niyo, Nanang. Ano ang pakay niyo? At narito kayo sa aming kuta. Kung itatanong niyo sa amin kung nasa na kuta ng mga rebelde, ay wala kayong makukuha sagot dahil hindi namin alam. Ganun po ba? Pasensya na po kayo kung nagdulot po kami ng takot sa inyo. May nakita po kasi kaming bata na lalaki. Tapos sinundan po namin siya. Mukhang natakot po siya sa amin eh. Tapos, pumasok po siya sa kuweba na to. Ang batang yun ay si Kaloy. Pasensya na rin kayo kung lumabas kami na may mga dalang sandata. Na dahil sa mga rebeldeng yon, ay hindi na namin alam kung sino ang kalaban at kakampi. Naiintindihan ko po, Nanang. Pero, matanong ko lang po, bakit po kayo nasa kuweba? Ang kuwebang yan, ang aming tirahan. Masyado nang magulo sa mismong baryo, kaya mas pinili namin dito na lamang manirahan. Hindi po ba mas delikado na manirahan dito sa gubat dahil nandito po ang kuta ng mga rebelde? Matagal na kaming nakatira sa kuwebang yan. At kahit isang beses, ay wala pang rebelde ang nakakaalam na dyan kami nakatira. Isa pa, masyadong magulo sa mismong baryo dahil doon madalas umatake ang mga rebelde. Kaya para sa amin, ay mas ligtas dito sa kuweba. Sa bagay may punto po ang inyong sinabi. Pero Nanang, mag-iingat pa rin po kayo. May mga baril po ang mga rebelde. At habang kayo, ay mga sibat lamang ang sandata. Huwag mo kaming maliitin, lalo na't hindi mo alam kung ano ang kaya namin gawin. Kung wala naman kayong kailangan sa amin, ay baka pwede na kayong umalis. Sige po. Pasensya na po ulit sa abala, Nanang. Pero, pwede ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Ako si Lukring. Lukring? Aling Lukring, ikinagagalak po namin na makilala kayo. Sige o, aalis na po kami at mag-iingat po kayo rito. Maraming salamat. Mag-iingat din kayo. Matapos yun, ay sinabihan ko na ang mga kasama ko na umalis na kami. Hindi pa rin ako makapaniwala na meron palang isang grupo ng mga tao na naninirahan sa kagubatang yun. Ngunit kanina, habang kausap ko si Aling Lukring, ay napansin ko na hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Hindi ko tuloy alam kung meron ba siyang itinatago sa amin o baka sadyang hindi lang sila sanay na makipag-usap sa ibang tao. Nang nakalayo na kami sa kuweba, ay sakalang nagsalita si Romy. Tol, naniniwala ka ba sa mga sinabi nung Lukring na yon? Oo naman.
Sa pakiramdam ko ay nagsasabi naman siya ng totoo. Ewan ko, tol, ha? Pero parang nakakaduda siya, eh. Saka yung mga kasama niya. Isipin mo, ha? Parang walang matinong tao na maninirahan sa gitna ng kagubatan kung saan naroon ang kuta ng isang kinatatakutang rebelde, di ba? Wala tayong magagawa. Kung desisyon nilang dito manirahan, kung dito nila nararamdaman na ligtas sila, wala tayong pakialam dun. Basta, malakas ang pakiramdam ko. May itinatago ang mga taong yon. May mas malalim pang dahilan kung bakit sila nakatira sa kuwebang yon. Masyado ka kasing judgmental eh. Huwag kung ano-anong iniisip mo. Saka, hindi sila ang kalaban natin, kundi yung mga rebelde. Kumibit balikat na lamang si Romy. Itinuloy namin ang aming ginagawang paghahanap sa kuta ng mga rebelde. Pero inabot na kami ng dilim, ay hindi pa rin namin yon nakikita. Hanggang sa nagradyo na sa akin si Sergorio at ang sabi niya ay bumalik na kami sa aming kampo. Pagbalik namin sa kampo ay naroon na ang dalawang grupo. Sinabi sa amin ni Sergorio na maging sila ay bigong mahanap ang kuta ng mga rebelde. Ano nangyari sa paghahanap niyo, Elias? Hindi rin po namin nakita ang kuta ng mga rebelde, sir. Pero may nakita po kaming isang grupo ng mga tao na nakatira sa isang kuweba sa loob ng gubat. Mga sibilyan sila, sir. At paano magkakaroon ng mga tao sa loob ng gubat? Ang sabi po nila ay naniniwala silang mas ligtas sila roon. Tinanong ko rin po sila kung alam ba nila kung nasaan ang kuta ng mga rebelde. Pero sir, hindi rin po nila alam eh. Sigurado ka bang hindi miyembro ng mga rebelde ang mga taong sinasabi mo, ha, Elias? Base naman po sa pakikipag-usap ko sa matandang babae na si Aling Lukring, ay hindi, sir. Gusto kong dalin mo ako sa taong sinasabi mo. Kailangan ako mismo makipag-usap sa kanila para makasiguro ko na hindi sila miyembro ng mga rebelde. Malay mo, mga espiya pala sila. Sa tingin ko po, ay hindi niyo na po kailangan gawin yan, sir. Mukha po silang mababait. Baka kapag pinuntahan natin sila ngayong gabi, ay matakot lang po sila sa atin. At bakit naman sila matatakot kung wala naman silang ginagawang mali? Samahan mo ako sa mga taong yon. That's an order. Wala na akong nagawa, kundi ang pumayag sa gustong gawin ni Sergorio. Kahit labag yon sa aking kalooban, para sa akin, walang dahilan para puntahan pa niya ang mga taong nananahimik sa kuweba. Bukod sa akin, ay isinama rin ni Sergorio si Romy at ang 5 pang mga sundalo, habang ang ibang sundalo naman ay nagsimula ng magluto ng aming hapunan. Muli kaming pumasok sa kagubatan na dala ang aming mga baril. May dala rin kaming flashlight dahil napakadilim na ng kapaligiran. Yun ang unang beses na pumunta ako sa gubat na yon ng gabi. Kakaiba ang pakiramdam sa gubat kapag ganung oras. Parang anumang sandali ay may bigla na lamang susulpot sa aming harapan. Mabuti na lang at matalas ang aking memorya, kaya kahit madilim ay tanda ko pa rin ang daan papunta sa kuweba ni Aling Lukring. Matapos ang ilang oras na paglalakad, ay natanaw na namin ang kuweba. Sir, yun na po yung kuweba na sinasabi ko sa inyo. Doon po nakatira ang mga taong nakita namin. Bilisan na natin para makausap ko na sila. Pero sir, pwede po bang maging mahinahon kayo sa pakikipag-usap sa kanila? Para kasing hindi po sila sanay makipag-usap sa ibang tao eh. Baka kasi matakot po sila sa inyo, sir. Hindi mo kailangan sabihan kung paano ko sila kakausapin. Gaya na sinabi ko kanina, kung wala silang tinatago at ginagawang mali, ay hindi dapat sila matakot sa akin. Magsasalita pa sana ako, pero natigilan kaming lahat nang makita naming may mga taong lumabas mula sa kuweba. Ngunit nagdalawang isip ako kung mga tao nga ba yun, dahil napakabilis nilang kumilos. Kapansin-pansin din ang mga mapupulan nilang mga mata na nagliliwanag sa dilim. Agad na sumenyas si Sergorio na dumapa kami. Sabay-sabay kaming dumapa upang magtago. Nang hilakbot ako,
Dahil habang tumatagal ay naging malinaw sa mata ko ang itsura ng mga lumalabas sa kuweba. Mistula silang mga tao, pero ang itsura nila ay parang sa halimaw. Meron sila na matutulis na mga kuko at mabalahibong katawan. Mabilis ang galaw nila. Tumakbo sila sa iba't ibang parte ng gubat. Dinig din namin ang malakas nilang pag-angil na para ba sila'y mababangis na hayop. Hindi nagtagal ay wala nang lumabas sa kuweba. Tahimik na ang paligid at wala na kaming nakitang mga halimaw sa labas ng kuwebang yun. Doon na kami isa-isang tumayo. Lahat kami ay nakatulala dahil sa aming nakita. Ang akala ko ba ay mga tao nakatira sa kuwebang yun? Bakit parang hindi sila tao, Elias? Nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, sir. Tao po talaga ang nakita namin na nasa kuwebang yun. Kahit itanong niyo pa po kay Romy. Tama si Elias, sir. Nagsasabi po siya ng totoo. Pero sir, sa tingin ko, ay hindi tao mga yun. Sa probinsya kasi namin, sir, may nakita na po akong ganung nilalang eh. Mga aswang sila, sir. Mga aswang. Kalokohan. Anong aswang ang sinasabi mo? Ano ka ba, bata? At naniniwala ka sa mga aswang? Pero sir, paano niyo ho ipapaliwanag yung mga nilalang na nakita natin ngayon? Malinaw na hindi sila mga tao. Tutal, ikaw ang nagsasabi ng mga aswang ang mga yun. Ay ikaw ang sumilip sa kuweba kung wala ng taong naroon. Romy, sige na. Teka, bakit ako, sir? Ayoko. Tumatanggi ka sa utos ko, ha, Romy? Kasi sir, mga aswang ang mga yun eh. Paano kung meron pa pala sa loob ng kuweba, sir? Sorry, sir, pero hindi ko talaga kaya ang inuutos mo sa akin eh. At sabihin mo, duwag ka lang. Natatakot ka sa isang nilalang na hindi naman totoo. Tandaan mo, Romy, walang duwag sa unit ko. Ikaw lang. Sir, mawalang galang na. Kung hindi kaya ni Romy, ay ako na lang ang gagawa. Tol, huwag kang pupunta sa kuweba na yun. Bago anong mangyari sa'yo? Mag-iingat ako, Romy. Saka may baril naman ako eh. Kung sakaling may hindi magandang mangyari, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Tsaka, nandyan naman kayo eh. Sige, ikaw na lang ang sumilip sa kuweba, Elias. Kapag nasiguro mong ligtas, ay sumenyas ka sa amin. Tumango ako kay Sir Gorio bilang tugon. Nagsimula na akong maglakad papalapit sa kuweba. Maingat ang bawat takbang ko at panay ang tingin ko sa paligid. Nang nakalapit na ako sa kuweba, ay hindi muna ako pumasok. Sumilip muna ako sa loob at tinanglawang ko ang loob ng kuweba gamit ang aking flashlight. Nang masiguro ko na wala ng tao ang naroon, ay itinaas ko ang isa kong kamay habang nakatingin kina Sir Gorio. Agad naman silang naglakad papalapit sa akin. Matapos yun, ay magkakasama na kaming pumasok sa kuweba. Nakakabingi ang katahimikan doon. Ang baho naman dito. Amoy nabubulok na bangkay. Sabi ko na ba sa inyo eh, mga aswang ang nakatira dito. Malamang ay mga bangkay talaga ng tao, yung mabaho na yun. Manahimik ka nga, Romy. Kung wala ka magandang sasabihin, ay itiko mo na lang yung bibig mo. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa narating na namin ang pinakadulong bahagi ng kuweba. Doon ay tumambad sa amin ang mga inuuod na mga baboy ramo. May iba't ibang uri pa ng hayop na naroon at lahat ay patay na. Bakas sa katawan ng mga hayop na kinain sila. Halos masuka ang ilang kasama naming sundalo. Napangiwi ako dahil sa baho at pandidiri. Nakita niyo na? Tama ako. Aswang lang ang kakain ng hayop. Kaya pala iba ang pakiramdam ko sa mga taong nakausap natin kanina rito, Elias. Dahil mga aswang sila. Hindi sila pwedeng manirahan sa mismong baryo dahil nga mga aswang sila. Saka tol, naalala mo ba yung sinabi sa atin ng isang rebelde? Ang sabi niya, hindi lang sila ang kalaban natin dito. Ngayon ay alam ko na mga aswang ang tinutukoy niya, na iba pa nating makakalaban. Pwede bang manahimik ka na, Romy? Walang kwenta ang mga sinasabi mo eh. Maniwala kayo sa akin, sir. Totoo mga aswang.
sa pinanggalingan kong probinsya ay madalas na may aswang na umaatake at minsan na ako nakakita ng isa sa kanila. At yung mga nilalang na nakita natin kanina na lumabas dito sa kuweba, ganun na ganun ang itsura ng aswang na nakita ko noon. Sir Goryo, baka pwedeng pakinggan din natin si Romy. Gaya nyo, hindi rin naman ako naniniwala sa aswang dahil yun ang paniniwala na kinalakihan ko. Pero hindi po ibig sabihin na kahit taliwas ang paniniwala natin kay Romy, ay hindi na totoo ang sinasabi niya. Magkaibigan nga kayo. Parehas kayong naniniwala sa mga kwentong bayan na gawa-gawa lang na matatanda para manakot. Malamang, mga tao lang talaga ang nakita natin kanina. Siguro ay nagsanay sila para maging ganong kabilis ang kanilang paggalaw. Hindi rin posibleng kakampi sila ng mga rebelde. Bahala kayo kung ayaw maniwala sa akin, sir. Ang mabuti pa ay umalis na tayo rito. Bago pa nila malaman na nandito tayo, kailangan pagplanuhan natin na mabuti ang gagawin natin sa mga taong nakatira sa kuwebang ito. Magkakasama kaming lumabas ng kuweba. Habang naglalakad kami pabalik sa kampo, ay napansin ko na nasa hulihan si Romy. Nakatulala siya at parang napakabigat ng bawat pagakbang niya. Lumapit ako sa kanya at inakbayan ko siya. Ayos ka lang ba, Tol? Tol, maniwala ka sa akin. Mga aswang ang nakatira sa kuwebang yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa totoo lang, Tol, medyo hati ang opinion ko sa sinasabi mo na yan. Binigyan na tayo ng clue nung isang rebelde. Hindi lang sila ang kalaban natin, kundi pati na ang mga aswang, Tol. Hindi birong kalaban ng mga aswang, lalo na't isang grupo sila. Minsan, mas malalakas pa sila kumpara sa mga rebelde. Natatakot ako, Tol. Baka mamatay tayong lahat kung aswang at rebelde ang makakalaban natin. Huwag ka magsalita ng ganyan, Tol. Hindi ba magiging ninong ka pa na magiging anak namin ni Aileen? Saka, kailangan ko pang makabalik sa asawa ko dahil nangako ako sa kanya na buhay akong babalik sa bahay namin. Huwag kang mag-isip ng mga negatibong bagay, Tol. Saka, Tol, lagi nating kakampi ang Diyos. Sigurado ako na hindi niya tayo pababayaan. Nagiging makatotohanan lang naman ako, Tol. Iniisip ko lang ang mga pwedeng mangyari para mas maging handa ako. Magsasalita pa sana ako nang bigla akong makaramdam ng matinding kaba na para bang may hindi magandang nangyayari. Pero hindi ko matukoy kung ano. Napahawak ako sa dibdib ko dahil biglang bumilis ang tibok nun. Anak ng tokwa, oo. Bigla akong kinabahan dahil yata ito sa kakasabi mo ng aswang Para may masamang nangyayari. May masama talagang mangyayari. Dapat pala, hindi na lang tayo sumama sa misyon na to, Tol. Baka ang lugar na ito na ang magiging libingan natin. Napansin ko na nanginginig na si Romy at hindi ko na alam kung paano ko siya pakakalmahin. Kaya hindi na lang ako nagsalita. Patuloy lang kami sa aming paglalakad. Nang malapit na kaming makalabas ng gubat, ay sinalubong kami ng 2 sundalo na duguan. Oh! Ano nangyari sa inyo? Bakit may mga tama kayo? Sir, inatake po kami ng mga rebelde. Marami silang napatay sa kampo natin, sir. At linakaw din po nila ang mga pagkain at ibang gamit natin. Nasaan ang mga rebelde? Wala na po sila sa kampo, sir. Umalis na po sila. Doon ko nalaman ang sagot kung bakit ako biglang kinabahan kanina. Nagmamadali kaming bumalik sa aming kampo at tumambad sa amin ang kalunos-lunos na tagpo. Maraming mga sundalo ang nakahandusay sa lupa at meron ding mga sugatan. Napakagulo ng aming kampo. Wala na sa ayos ang mga tent at nakakalat ang mga gamit. Ilang segundo akong hindi nakagalaw sa aking kinatatayuan dahil sa mga kasama naming namatay. Napapitlag ako nang initusan kami ni Sir Goryo na tulungan ang mga military nurse na gamutin ang mga sugatang sundalo. Mabilis naman kaming tumalima at pinilit naming isalba ang mga sundalo na labis na nasugatan sa naging engkwentro nila sa mga rebelde. Dinala sa bayan ang mga sugatang sundalo
matapos namin silang mabigyan ng first aid upang malapatan sila ng tamang lunas sa kanilang mga sugat sa ospital doon. Isinama na rin ang mga namatay na sundalo sa engkwentro. Hindi na kami nakatulog ng gabing yon hanggang sa inabot na kami ng pagsikat ng araw. Tahimik kaming lahat habang nakatingin sa kawalan. Noon ko lang nakita si Sir Gorio na ganun kalungkot. Alam ko na kaya siya malungkot ay dahil halos kalahati sa amin ang nawala. Sa tagal ko nang nakikipaglaban sa mga gera, ngayon lang ako namatay ng napakaraming sundalo. Malakas ang kutob ko na natunugan ng mga rebelde na umalis tayo kaya sinamantala nila yon at sa kanila nilusob ang ating kampo. Ano na pong plano natin ngayon, sir? Aalis na po ba muna tayo rito? Hindi tayo aalis dito nang hindi natin natatalo ang mga rebelde. Hindi ko sasayangin ang pagpunta natin dito. Kailangan nating maipaghiganti ang mga kasama natin na pinatay ng mga hayop na yun. Hindi po kaya, sir, mas makabubuti na umatras muna tayo sa ngayon, sir? Hindi po natin alam kung gaano karami ang mga rebelde. Baka po kasi totoo yung sinabi ni Romy. Nakakampi ng mga rebelde yung mga aswang na nasa kuweba. Kung sakali kasi, sir, talagang marami ang makakalaban natin. Pwede ba, Elias? Ayoko nang marinig ang aswang-aswang na yan. Sa mga rebelde mo ituon ang iyong atensyon at huwag sa mga bagay na wala namang katotohanan. At gaya ng sinabi ko, hindi ko sasayangin ang pagpunta natin dito. Kaya kahit malaki nang nabawas sa atin, ay tatapusin pa rin natin ang ating misyon. Tiwala ako na tayo pa rin ang magwawagi sa uli kahit mas marami pa ang ating kalaban. Sadyang wala lang talaga ako rito nang lumusob sila. Kaya marami sa mga sundalo ko namatay. Hindi na ako nagsalita pa dahil alam ko na kahit anong paliwanag o sabihin ko kay Sir Gorio ay hindi niya ako pakikinggan. Kilala kasi siya na kapag nagdesisyon ay hindi na yun mababago ng kahit na sino. Maya-maya ay sinabi ni Sir Gorio na ayusin namin ang aming kampo. Habang inaayos namin yon ay may mga taong dumating at inabutan kami ng mga bigas, gulay at karne dahil alam nila na wala na kaming pagkain. Labis kaming nagpasalamat sa mga tao. Nang iwanan na kami ng mga tao, ay itinuloy na namin ang pag-aayos namin sa kampo. Habang abala kaming lahat sa aming ginagawa, ay biglang nagsalita si Sir Gorio. Maganda kayo! Pagkatapos nating ayusin ang ating kampo, ay hahanapin natin ang kuta ng mga rebelde. Ipapakita natin sa kanila na nagkamali sila sa desisyon nilang paglusob dito sa ating kampo. Hindi pwedeng mauwi sa wala ang pagkamatay ng mga kasamahan natin. Kailangan nating ibigay sa kanila ang hustisyang nararapat sa kanila. Minadali na kami ni Sir Gorio sa pag-aayos ng aming kampo. Nang natapos na kami, ay hindi na kami nagsayang ng oras at bumalik na kami sa gubat upang hanapin ang kuta ng mga rebelde. Naramdaman ko ang matinding determinasyon ni Sir Gorio ng sandaling yon. Mabilis na lumipas ang mga oras. Isang beses lang kaming huminto para kainin ang mga baon naming pagkain. Ipinagbawal ni Sir Gorio ang matagal na pagpapahinga hanggang sa tuluyan ng sumapit ang gabi. Sir, pwede po bang magpahinga na muna tayo? Kanina pa po kasi tayo naglalakad eh. Alam kong pagod na rin ho kayo. Nakapagpahinga na tayo kanina. Hindi pa ba sapat sa inyo yun? Naisip ko lang po kasi na baka kapag bigla po tayong atakihin ng mga rebelde, ay hindi tayo makalaban sa kanila ng maayos dahil pagod tayong lahat. Hindi ba't nag-training tayo na makipaglaban kahit walang pahinga? Isa pa, kung hindi mo na kaya, bumalik ka na lang sa kampo. Hindi ka kawalan, Elias. Napatda ako sa sinabing yun ni Sir Gorio. Naiintindihan ko na gusto niyang ipaghiganti ang mga namatay naming kasamahan. Pero naniniwala ako na kailangan pa rin naming magpahinga upang magkaroon kami ng lakas at malinaw na pag-iisip, lalo na
kapag muli naming nakaengkwentro ang mga rebelde. Inabot na kami ng 1:00 ng madaling araw sa paglalakad sa gitna ng kagubatan. Bagya na akong nakakaramdam ng antok ng mga sandaling yon. Hindi na ako nagtangkang kausapin pa si Sir Goryo para sabihing magpahinga muna kami sandali dahil baka masamain na naman niya ang sasabihin ko. Sa gitna ng aming paglalakad sa gitna ng gubat, ay nagulat kaming lahat ng 2 magkakasunod na putok ng baril ang pumailan lang. Nanlaki ang mga mata ko nang isa sa aming mga kasama ang biglang bumulagta habang may tama ng baril sa ulo. Hanggang sa nakita namin ang mga rebelde sa unahan. Bigla silang nagpaulan ng bala sa amin. Agad kaming nagtakbuhan papunta sa likod ng mga puno at mga bato. Nagsimula na rin kaming gumanti ng putok. Inuna naming paputukan ng mga rebelde na nasa malapit. May ilan kaming tinamaan pero mas malaki pa rin ang bilang nila kumpara sa amin. Patuloy ang putukan. Halos mawala ako sa sarili sa tuwing may nakikita akong sundalo na bumabagsak. Elias, Romy! I-cover niyo ang kaliwa! Agad kaming gumapang papunta roon. Pumwesto kami ni Romy sa medyo palalim na lupa. Nagpaputok ako hanggang sa halos maubos ang laman ng magasin ko. Tinamaan ko ang 2 rebelde. Sir! Marami pa sila! Hindi natin kakayanin to! Isang granada ang lumipad mula sa kalaban at sumabog yun ilang metro lamang sa likod namin. Napasubsob ako sa lupa at tumalsik ang lupa at bato sa mukha ko. Narinig kong sumigaw si Romy. Sir! Patay na si Mendoza! Wala na tayong medic! Lumingon si Sir Goryo. Baka sa mukha nito ang galit pero halatang natataranta rin. Umatras na tayo! Umatras ang lahat! Dali ng mga sugatan! Bilisan niyo! Agad kaming gumalaw. Binuhat namin si Private Santos na tinamaan sa hita habang patuloy pa rin ang putukan mula sa likod. Bilisan niyo mga kasama! Bilisan niyo! Habang umaatras kami, ay dinig na dinig pa rin namin ang sigawan ng mga naiwan. Masakit para sa akin na hindi na namin sila mababalikan. Ngunit habang papalayo kami, ay naramdaman ko ang pagtama ng bala sa likod ko. Nawalan ako ng balanse at natumba. Pagbagsak ko sa lupa, ay gumulong ako paibaba sa matarik na lupa. Nagpagulong-gulong ako paibaba at nang humampas ang aking ulo sa bato, ay agad akong nawalan ng ulirat. Inakala ko na yun na ang aking katapusan. Kaya naman, hindi ako makapaniwala nang muli akong nagising. May benda ang aking ulo at ramdam ko ang pananakit ng aking likod. Pagbangon ko, ay doon ko nalaman na nasa loob ako ng kuweba. Napapalibutan ako ng mga tao at isa na roon si Aling Lukring. Nakita ko ang baril ko sa aking paanan at agad ko yung kinuha. Paikot-ikot ako habang nakatutok sa mga tao ang baril. Huwag kayong nalapit! Huwag kayong nalapit! Alam ko ng mga aswang kayo. Nakita namin kayo nung isang gabi na lumabas ng kuwebang ito. Nakita namin ang mga itsura nyo at kung paano kayo gumalaw. Sa palagay mo ba, ay di namin alam na nakita mo kami, Elias? Ramdam namin ang presensya nyo ng gabing yon. Pero hindi namin kayo inatake. Oo, tama ka. Mag-aswang nga kami. Kaya kami nagtatago rito sa gubat. Ngunit hindi kami ang klase ng aswang na gaya ng nasa utak mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pumapatay kayo ng mga tao eh. Parehas lang kayo ng mga rebelde. Baka nga kakampi nyo pa sila eh. Huwag mo kami gigaya sa mga rebeldeng yon. Nahal lang ang kaluluwa. Malayong malayo kami sa kanila.
Nang makita nyo kami na lumabas sa kuweba, ay maghahanap lang kami ng mga hayop doon na aming gagawing pagkain. Hindi kami pumapatay ng mga inosenteng tao, Elias. Kami ay mga uri ng aswang na hindi nagdudulot ng takot at kamatayan sa mga tao na wala namang ginagawang masama sa amin. Kung meron man kaming mga tao na gustong patayin, yun ay walang iba, kundi ang mga rebelde at hindi kayong mga sundalo o ang mga taong nakatira sa baryo. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dahil gaya nyo, kalaban din namin ang mga rebelde. Ano? Hindi ba't kakampi kayo ng mga rebelde? Imposible yan sinasabi mo. Bago pa dumating sa lugar na ito ang mga rebelde, ay tahimik ang aming pamumuhay dito. Hindi lang ang buhay ng mga tao ang ginugulo ng mga rebelde nang dumating sila rito, kundi maging ang buhay namin mga aswang. Ang mga tao makapagsasabi sa iyo na hindi kami pumapatay ng mga inosente. Isipin mo nga, kung nagsisinungaling ako sa tingin mo ba, ay buhay ka pa hanggang ngayon? Kung talagang masama kami, bakit ginamot namin ang sugat mo at inalis ang bala na nasa loob ng iyong katawan? Isipin mo yon. Sandali akong natigilan nang dahil sa sinabing yun ni Aling Lukring. Napagtanto ko ang benda sa aking ulo at ganun din sa aking katawan. Tinignan ko ang mga taong nakapalibot sa akin. Wala silang ginagawa. Nakatingin lang sila sa akin at hindi ko nararamdaman na may balak silang masama sa akin. Hanggang sa marahan ko nang ibinaba ang baril ko. Pasensya na po kayo. Natakot lang po ako sa pwede niyong gawin sa akin, lalo na alam kong mga aswang kayo eh. Pero paano po ginulo ng mga rebelde ang buhay niyo? Nang malaman ng mga rebelde ang tungkol sa amin, ay ginawa nila kaming libangan. Tinutugis nila kami na para mag-isang hayop sa gubat. Kung minsan pa, hinuhuli nila ang mga aswang at dinadala nila sa kanilang kuta upang paglaruan at pahirapan bago patayin. Marami kami doon, pero tignan mo at kakaunti na lamang kami na dahil sa mga rebelde yon. Kaya habang hindi nauubos sa mga rebelde, ay paniguradong patuloy kaming mababawasan hanggang sa tuluyan ang mabura sa kagubatang ito, ang aming lahi. Napakasama pala talaga ng mga rebeldeng yun. Hindi na sila nakontento sa panggugulo nila sa mga tao. At pati kayong mga aswang, ginugulo rin nila. Tama ka. Kaya pabor sa amin ang pagdating nyo rito. Alam namin na nandito kayo para wakasan ang kanilang kasamaan. Pero Aling Lukring, mukhang mabibigo po kaming gawin yun. Marami na pong pinatay na sundalo ang mga rebelde. At sa oras na to, hindi ko na rin po alam kung ano na po nangyari sa mga kasamaan ko. Kung buhay pa ba sila o baka gaya ng iba, ay patay na rin sila. Huwag ka mag-alala, Elias. Dahil may mga ilang-ilang sundalo ligtas na nakabalik sa inyong kampo. Marami ang sugatan, pero sigurado ko na makaliligtas sila. Habang dinadala ka kasi rito ng mga kasama ko, ay tinignan ko naman kung ano ang lagay ng mga kasama mo sundalo. Salamat sa Diyos. Ang akala ko ay tuluyan na po kami naubos eh. At maraming salamat din po sa inyong lahat. Dahil iniligtas niyo ako. Utang ko ho sa inyong buhay ko. Humihingi po ulit ako ng paumanhin kung natutukan ko po kayo ng baril kanina. Pero Aling Lukring, bakit niyo po ako iniligtas? Dahil kakampi ka namin, iisa tayo na gustong mangyari at yun ay ang pabagsakin ng mga rebelde. Isa pa sa lahat ng sundalo ay nararamdaman ko na ikaw ang may pinakabusilak na puso. Pinapanood ka namin sa malayo na hindi mo alam. Alam namin kung gaano kabuti ang iyong puso, Elias. Maraming salamat po. Nakakataba po ng puso ang sinabi niyo. Pero kinakabahan po kasi ako eh. Hindi ko alam kung mananalo pa ba kami laban sa mga rebelde. Lalo na ngayon, kakaunti na lang ang aming grupo. Kung may madadagdag lang sana sa puwersa namin, ay baka magkaroon kami ng magandang laban sa mga rebelde.
Nang dahil sa sinabi ko, ay muli akong natigilan. Isang ideya ang biglang pumasok sa utak ko. Diretso akong tumingin kay Aling Lukring habang nanlalaki ang mga mata ko. Tama! Kung madadagdagan kami, sigurado ako na magiging malaki ang tsansa naming matalo ang mga rebelde, Aling Lukring. Anong ibig mo sabihin, Elias? Aling Lukring, baka po pwede kayong sumama sa amin sa pakikipaglaban sa mga rebelde. Isipin nyo, mga sundalo po at mga aswang na nagsanib puwersa laban sa mga rebelde. Sigurado po ko na malaki ang magiging laban natin sa kanila. Baka ito na ang matagal nyo nang hinihintay na pagkakataon para mamuhay kayo ng payapa at tahimik dito sa gubat. Pasensya na, pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mong yan. Ang grupo namin ay hindi sanay sa pakikipaglaban dahil noon pa man ay tanging paghahanap lang ng ligaw na hayop ang aming alam. Ngunit ang makipaglaban sa mga rebelde, hindi namin yung kaya gawin. Pero hindi lang naman po kayo makikipaglaban sa kanila eh. Kasama niyo po kami. Kailangan niyo lang po magtiwala sa amin. Sa iyo may tiwala kami. Pero sa iba mong kasama sundalo ay duda ako na dapat kami magtiwala sa kanila. Sigurado ako na kapag nakita nila kami ay papatayin nila kami dahil sa aming kahindik-hindik na anyo. Hindi ba't karamihan sa mga tao ay ganon? Bumabas ang ilan sa anyo sa panlabas na kaanyuan. Kapag sa paningin nyo ay nakakatakot ang anyo ng isang nilalang, ay iniisip nyo kagad na ito ay masama at hindi kayang gumawa ng kabutihan. Magtiwala po kayo sa akin, Aling Lukring. Ako po ang bahalang kumausap sa mga kasama ko. Sasabihin ko po sa kanila, nakakampi namin kayo at hindi namin kayo dapat katakutan. Pasensya na talaga, Elias. Pero kahit na ano pang sabihin mo, ay hindi na magbabago ang desisyon ko para sa aming grupo. Hindi kami sanay makipaglaban. At hahayaan na lang namin ang bagay na yon sa inyong mga sundalo. Hangad namin ang inyong tagumpay. Matiim kong tinignan si Aling Lukring kahit hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. Naramdaman ko ng mga sandaling yon na buo na ang desisyon niya na huwag kaming tulungan na labanan ang mga rebelde, kaya hindi ko na siya pinilit pa. Kung yan po ang desisyon niyo, Aling Lukring, ay irerespeto ko na lang. Pasensya na po kung pinipilit ko pa kayo. Pasensya na rin kung hindi namin mapagbigyan ang gusto mo. Wala pong problema. Sa tingin ko ho kailangan ko na pong bumalik sa mga kasama ko. Kaya mo na bang maglakad ng malayo? Kailangan kayanin ko po. Kakaunti lang po kami at malaking bagay kung dadagdag ako sa puwersa nila. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Utang ko po sa inyo ang aking buhay. Ngumiti ako kay Aling Lukring bago ako nagsimulang maglakad palabas ng kuweba. Lahat ng naroon ay nakatingin sa akin. Nang tuluyan na akong makalabas ng kuweba, ay sumalubong sa akin ang nakakasilaw na sikat ng araw. Kahit masakit ang buong katawan ko, ay naglakad pa rin ako pabalik sa aming kampo. Ipinagdasal ko na sana ay walang rebelde ang makakita sa akin dahil kapag nangyari yon, paniguradong yun na ang magiging katapusan ko. Nang nakalayo na ako sa kuweba ng mga aswang, ay sandali akong huminto at lumingon ako. Nakita ko sina Aling Lukring na nakatayo sa labas ng kuweba at nakatingin silang lahat sa akin na para bang nais nilang makasiguro na walang masamang mangyayari sa akin. Kumaway ako sa kanila at saka ko ipinagpatuloy ang aking paglalakad. Sa awa ng Diyos ay ligtas akong nakabalik sa aming kampo. Hindi makapaniwala ang mga kasama ko nang makita nilang buhay pa ako. Pero nalungkot ako dahil nalaman kong kakaunti na lang talaga kami sa aming grupo. Tol, akala ko patay ka na. Yes, salamat sa Diyos, Tol, at buhay ka pa. Masamang damo ko, di ba? Saka hindi ko pa oras. Kasi makakasama niyo pa ako sa pakikipaglaban sa mga rebelde. Sorry kung hindi kita binalikan, Tol, ah. Ang sabi kasi ni Sir Goryo iwanan ka na namin kasi pinapaulan na kami ng bala ng mga rebelde.
Naiintindihan kita, Romy. Kahit ang desisyon ni Sergorio na iwanan ako, ay naiintindihan ko rin. Tumingin ako kay Sergorio at bahagya akong ngumiti sa kanya upang maramdaman niya na wala akong sama ng loob sa kanya. Pero ano nangyari sa'yo, Elias? Paano ka nakaligtas? Sergorio, alam kong baka hindi kayo maniwala sa akin. Pero tinulungan ako ng mga aswang na nakatira sa kuweba. Pwede ba? Yung totoong sagot ang gusto kong marinig. Tama na ang tungkol sa mga kalokohan yan. Nagsasabi ho ako ng totoo sa inyo. Sila po ang nagligtas sa akin. Dinala nila ako sa kuweba at doon nila ako ginamot. Sila rin ang nag-alis ng bala sa katawan ko. Kung hindi dahil sa kanila, baka patay na ako ngayon. Romy, tama ang sinabi mo. Mga aswang nga sina Aling Lukring. Pero hindi sila ang mga aswang na gaya ng iniisip mo. Mababait sila. Maging sila ay biktima rin ng mga rebelde. Galit din sila sa mga rebelde dahil pinapatay sila ng mga yun. Hindi rin sila pumapatay ng mga tao dahil mga ligaw na hayop ng sagubat ang kinakain nila. Yun ang dahilan kung bakit may mga patay na hayop tayo nakita sa loob ng kuweba nila. Kalokohan! Kung aswang nga ang mga yun, hindi ako naniniwalang iniligtas ka nila. Kung hindi mo kaya magsabi ng totoo, ay hindi na lang ako magtatanong sa'yo. Hindi ko na lang aalamin kung paano ka nakaligtas. Lumayo si Sergorio sa amin, habang si Romy ay hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Tol, totoo ba yung sinabi mo? Iniligtas ko ng mga aswang na nakatira sa kuweba? Oo, tol, totoo yun. Nung una hindi rin ako makapaniwala sa ginawa nila sa akin. Pero nang kausapin ako ni Aling Lukring, ay ipinaliwanag niya sa akin ang lahat at na-realize ko na hindi sila masasama sa kabila ng pagiging aswang nila. Galit din sila sa mga rebelde, tol. At gusto rin nilang maubos sa mga rebelde, gaya ng gusto natin. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo, Tol. Yung mga aswang kasi sa lugar kung saan ako nang galing, talagang pumapatay sila ng mga tao. Ngayon lang ako nakarinig na may mga aswang na kayang mabuhay, na hayop lang sa gubat ang kinakain. Siguro ay maraming ganong uri ng aswang. Nagkataon lang talaga na masasamang aswang ang naroon sa lugar nyo. Sayang nga lang, hindi ko sila nakumbinse na tulungan tayong labanan ng mga rebelde. Ang sabi kasi ni Aling Lukring ay wala daw silang kakayahan sa pakikipaglaban. Kung napapayag ko sana sila, madadagdagan ng puwersa natin. Sayang nga yun, Tol. Pero sa tingin mo ba, ay ituturing silang kakampi ni Sergorio? Sigurado ako na kapag nakita ni Sergorio ang mga aswang na yun, ay iisipin niyang kalaban ng mga yun. Bahagya akong napailing. Nang sandaling yon, ay nanghihinayang pa rin ako dahil hindi ko napilit ang mga aswang na samahan kami sa pakikipaglaban sa mga rebelde. Kahit kakaunti na lang kaming natitirang mga sundalo, ay hindi pa rin kami umalis sa aming kampo. Sinabi sa amin ni Sergorio na kailangan naming tapusin ang laban na yon at ang Diyos na ang bahala sa amin. Sa lumipas na mga oras ay wala kaming ginawa kundi ang maghanda dahil sa posibilidad na muling umatake ang mga rebelde sa aming kampo. Bago tuluyang sumapit ang dilim, ay tinipon kami ni Sergorio para sa susunod naming gagawin. Alam kong maliit na lamang ang tsansang mananalo pa tayo sa laban sa mga rebelde. Pero hindi tayo ipinadala rito para lang sumuko. Nandito tayo para tapusin ang kasamaan ng mga rebeldeng matagal nang nagdudulot ng takot at kamatayan sa mga tao sa lugar na ito. Yun ang ating misyon. At alam nyo na wala sa bokabularyo ko ang sumuko. Wala akong pakialam kung lahat tayo mamamatay. Dahil sumumpa tayo na mamamatay tayo para sa bayan. Lahat kami ay sumang-ayon sa sinabi niyo ni Sergorio. Nang sandaling yon ay na-realize ko na masyado na kaming maraming pinagdaanan para sumuko o umatras. Inisip ko na lang na nasa panig namin ang Panginoong Diyos at hindi niya kami pababayaan. Pagsapit ng gabi ay sinabi ni Sergorio na hindi daw kami pwedeng matulog ng sabay-sabay. Kailangan daw
ay merong 2 gising at pagkalipas ng 3 oras ay papalitan yon ng 2 sundalo. Sa madaling salita, magpapalitan kami sa pagbabantay. Iba ang kaba ko ng gabing yon. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda anumang sandali. Alauna ng madaling araw nang kami na ni Romy ang nakatalaga sa pagbabantay. Kahit bahagya pa kaming inaantok, ay nanatili kaming gising. Mabuti na lang at maraming nakakatawang kwento si Romy sa akin at nakatulong yon para malabanan ko kahit papano ang antok. Ngunit nasa gitna kami ng aming pag-uusap ay may narinig akong kaluskos na para bang papalapit sa aming kampo. Teka tol, naririnig mo ba yon? Parang may papalapit sa atin. Oo nga no. Hindi kaya ang mga rebelde yun, tol? Magsasalita pa sana ako nang makarinig kami ng isang putok ng baril. Mabuti na lang at hindi kami tinamaan ni Romy. Agad kaming nagtago sa likod ng isang malaking bato at doon na naging sunod-sunod ng putok ng baril na naririnig namin. Nandito na mga rebelde! Mga kasama! Inaatake tayo! Agad na lumabas ng barak sina Sergorio at ang mga natitirang mga sundalo. Doon na nagkaroon ng palitan ng putok ng baril sa pagitan namin at ng mga rebelde. Ang amoy ng pulbura ay pumuno sa hangin. Nakita kong tinamaan ng isang sundalo sa balikat. Napaupo siya sa lupa habang sapu-sapo ang sugat. Isa pang kasamahan namin ang tinamaan sa dibdib. Bumagsak siya sa lupa at alam ko na wala na siyang buhay. Sergorio! Masyado sila marami! Hindi natin sila kakayanin! Wala akong pakialam! Lalaban tayo! Hanggang kamatayan! Nagsimula na akong makaramdam ng takot dahil sigurado ko na hindi namin kakayanin ng puwersa ng mga rebelde. Biglang pumasok sa utak ko ang muka ni Aileen. Naalala ko ang ipinangako ko sa kanya na babalik ako sa bahay namin ng buhay at ligtas. Hindi ko napigilan ang mapaluha. Mahal ko, patawarin mo ako. Dahil baka hindi ko na matutupad ang pangako kung babalik ako ng buhay. Ano ka ba, tol? Tigilan mo nga yung mga sinasabi mo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi pa tayo mamamatay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Patuloy ang pagpapaulan ng mga bala ng mga rebelde. Halos hindi na namin magawang makapagpaputok dahil malaki ang posibilidad na tamaan kami ng bala kung sisilip kami sa aming pinagtataguan para gumante ng putok. Sa tuwing may nakikita akong kasama namin na bumabagsak at namamatay, ay mas lalong nauubos ang pag-asa kong mabubuhay pa kami ng gabing yon. Ngunit ganun pa man, nilakasan ko ang loob ko. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng mamatay sa gerang yon dahil kailangang lumaki ng anak ko. Nakasama ako. Nagsimula na kaming maghagis ng granada sa mga rebelde. Nang mabulabog namin ang mga rebelde nang dahil sa pagsabog ng mga granada, ay saka kami mabilis na nagpaulan ng bala sa kanila. Bumagsak ang ilang rebelde pero mas marami pa rin sila kesa sa amin. Ilang minuto pa lang kaming nakikipaglaban ay nakaramdam na ako ng pagod. Nakayuko kami ni Romy habang patuloy ang mga putok ng baril mula sa mga rebelde. Ang mga sigaw ng mga kasamahan namin ay palakas ng palakas at halata sa boses nila ang pagod at labis na takot. May mga sundalong humihingi ng saklolo dahil sa tama ng bala pero wala kaming magawa para tulungan sila. Bigla kong napansin na parang may nagbago sa paligid. Ang hangin ay naging mainit. Ang mga putok ng rebelde ay bahagyang humina. Sa di kalayuan ay may narinig kaming mga yabag na mabibilis, mabibigat
at sabay-sabay. Mabilis akong sumilip at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mga aswang na inaatake ang mga rebelde. Nang nakita ko napapaputukan ni Sir Goryo ang mga aswang, ay malakas ko siyang sinigawan. Sir, huwag niyong babarilin ang mga aswang! Kakampi natin sila! Manahimik ka! Tignan mo nga mga itsura ng mga yon! Mukha silang kampo ng kadiliman! Sir, hindi niyo po ba nakikita? Nilalabanan ng mga aswang ang mga rebelde! Tinutulungan po nila tayo! Unti-unting ibinaba ni Sir Goryo ang kanyang baril at itinuon niya ang kanyang mata sa mga aswang na walang awang pinapatay ang mga rebelde gamit ang kanilang mga matatalas na kuko at mahahabang mga ngipin. Maging ang iba pang mga sundalo ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Napakabilis ng galaw ng mga aswang. Ang iba sa kanila ay halos hindi na masundan ng aming mga mata. Kinagat nila sa leeg ang mga rebelde. May ilan na winakwak ang dibdib at ibinaon ang matutulis na kuko sa tiyan ng mga rebelde. Tulungan natin ang mga aswang! Puntiriyan niyo ang mga rebelde! At huwag niyong babarilin ang mga aswang! Kakampi natin sila! Napangiti ako sa sinabing yon ni Sir Goryo. Sabay-sabay naming pinaputukan ng mga rebelde habang ang mga aswang ay patuloy na umaatake. Ang mga rebelde ay nagsigawan. Ang ilan ay tumakbo palayo pero hinahabol sila ng mga aswang. Ang iba ay hindi na nakatakbo dahil sabay silang tinamaan ng bala at sinunggaban ng mga nilalang mula sa dilim. Habang tumatagal ay paunti ng paunti ang mga rebelde. Ang mga sigaw nila ay isa-isang nawawala hanggang sa tuluyang tumahimik ang buong paligid. Ang paligid namin ay puno ng mga walang buhay na katawan ng mga rebelde. Hindi ako makapaniwala na sa loob lamang ng ilang minuto ay nagawa naming ubusin ang aming mga kalaban at yun ay dahil sa tulong ng mga aswang. Bumalik na sa pagiging tao ang mga aswang at naglakad si Aling Lukring palapit sa amin. Agad ko siyang sinalubong ng may ngiti sa labi. Aling Lukring, ang akala ko po hindi kayo sanay na makipaglaban. Kailangan namin gawin yon para tulungan kayo. Napagtanto ko kasi na walang mangyayaring pagbabago kung habang buhay kaming matatakot sa mga rebelde. Maraming salamat po, Aling Lukring. Salamat dahil dumating kayo. Kung di niyo po kami tinulungan, ay baka naubos na kami ng mga rebelde. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ang mga aswang. Pero gaya na sinabi ni Elias, ay gusto ko rin hong magpasalamat sa inyo. Utang namin sa inyo ang aming buhay. Walang anuman. Ang hiling lang namin ay hayaan nyo kaming mamuhay ng payapa sa gubat. Nangangako kami na gaya ng aming ginagawa noon pa man, ay hindi kami magiging banta sa mga tao kahit kailan. Hayaan ninyo at sisiguraduhin ko na walang gagalaw sa inyo. Marahang tumango si Aling Lukring. Tumalikod na siya at nagsimula na silang maglakad palayo hanggang sa tuluyan na silang naglao sa dilim. Lahat kami ay nakatulala at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pero isang bagay lamang ang sigurado kami, at yun ay tapos na ang takot ng mga tao sa rebelde simula sa gabing yun. Makalipas ang ilang araw, ay malungkot kaming umalis sa baryong yun dahil marami sa aming kasama ang namatay sa pakikipaglaban sa mga rebelde. Pero sa kabila ng lungkot, may saya rin kaming nararamdaman dahil tapos na ang gera laban sa mga rebelde. Ligtas na ulit ang baryo at natapos na rin sa wakas ang labanan. Pagdating ko sa aming tahanan, ay mahigpit akong niyakap ng aking asawa na si Aileen. Nakita ko sa kanyang mga mata ang saya at pasasalamat na nakabalik ako ng buhay.
Itinaas ang ranggo ko, pati na ng mga natirang sundalo bilang pagkilala sa aming katapangan. Ilang buwan pa ang lumipas ay nanganak na si Aileen ng isang malusog na sanggol na lalaki. Hindi ko malilimutan ang mga aswang na tumulong sa amin sa panahon na aming kailangan. Kundi dahil sa kanila, ay baka hindi na ako makakabalik ng buhay sa aking pamilya. Hindi ko matutupad ang pinangako ko sa aking asawa. Doon ko napatunayan na hindi basihan ang panlabas na anyo ng isang nilalang para masabi kung masama siya o mabuti. Kung minsan, kung sino pa nga ang kinatatakutan ng lahat sa paningin panlabas, ay siya pa ang gumagawa ng kabutihan. At habang buhay kong daladala ang aral na yon, na ang kabutihan ay maaaring matagpuan kahit sa mga nilalang na nagtatago sa kadiliman.